Iimbitahan ng House Committee on Justice si Pangulong Bongbong Marcos na humarap sa pagdinig kung matukoy na sufficient informant substance ang mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Pwede ba yang hindi siputin ng Pangulo? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa Lunes, 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient inform and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient inform and substance ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024 and 25 national budget. Dahil na-refer na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi, wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22 pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Binigyan ng Constitution ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 6 ng Pebrero pag napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Handa namang makipagtulungan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa impeachment complaints laban sa kanya ayon sa Malacanang. Iginagalang din ng Pangulo ang proseso pero idiin ng palasyo ang epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee. Pero handaan nilang Pangulo na makipagtulungan at magsumite ng mga dokumento kung kailangan. Ang proseso ng impeachment at trabaho ng Kongreso, iginagalang daw ng Pangulo. Pero muling dinin ng palasyo na hindi lang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa ama nito. Sa ngayon, limitado pa rin ang mga aktibidad ng Pangulo na pinaghihinay ng mga doktor simula ng mga ospital dahil sa diverticulitis noong nakaraang linggo. Hindi na siya sumama sa turnover ng vendor kiosk sa Intramuros, Maynila na dinaluhan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Sa palasyo lang din ang kanyang schedule para sa gawad parangal sa mga kawani ng gobyerno bukas ng umaga. Maayos po ang kanyang kalagayan. Still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras.